Kamusta po kayong lahat ng mga nakikinig? Magustuhan sana ninyo ang kwentong ibabahagi ko. Ang pangalan ko ay hindi ko na lamang babanggitin. Habang nag-aaral ako sa kolehiyo, magkasama kaming umupa ng mga kaibigan kong sina Marie at Amelia sa isang boarding house malapit sa Caloocan. Sa kakaunti naming gamit, nilinis at inayos namin ang kwarto bago kami lumipat. Kasama pala namin si Janela, ang kaibigan kong palaging may dalang kakaibang manika. Sabi ni Janela, ito daw ay galing pa sa probinsya nila, isang regalo mula sa isang kamag-anak noong bata pa siya. Parang kapatid na raw niya ito, kaya lagi niya itong katabi sa pagtulog. Isang gabi, nagising ako sa ingay ng yugyug ng kama. Napansin ko na gumagalaw ang manika at parang gusto nitong bumangon. Sa pagkagulat, nagtalokbong ako ng kumot at naiyak sa takot bago ako nakatulog ulit. Kinabukasan, hindi ko na ikinuwento ang nangyari sa kaibigan ko na sina Amelia at Marie. Baka isipin lang nila na nag-iimbento lang ako ng kwento at pagtawanan. Ilang araw pa ang lumipas, halos nawala na sa isip ko ang pangyayaring iyon. Isang araw, mag-isa ako sa kwarto dahil wala akong pasok sa school. May naramdaman akong gumagalaw sa ilalim ng higaan. Akala ko pusa o daga lang iyon kaya hindi naman ako kinabahan, pero pagtingin ko, andoon pala ang manika. Bigla itong tumigil sa pagkilos. Akmang hawakan ko iyon para sisain kung ito ba ang pinagmulan ng mga paggalaw. Pero nagulat ako nang bigla nitong hinawakan at hinatak ang aking buhok habang nanginginig ako sa takot. Nang matanggal ko ang mga kamay nito sa aking buhok, tumakbo agad ako palabas ng kwarto at hinila ang pinto sa pag-aakalang hahabulin ako ng manika. May narinig pa nga akong kalampag sa loob ng kwarto. Napadasal na lang ako ng mga sandaling iyon habang naghihintay na umuwi ang aking mga kaibigan. Bumalik lang ako nang dumating na sina Marie at Amelia, sabay sabi na nagpapahangin lang ako sa labas para hindi sila magtaka. Pagbalik namin sa kwarto, nakita ko ang manika, at maayos itong nakalapag sa ibabaw ng kama na tila ba nakamasid lang ito sa mga pagkilos namin. Mula noon gabi-gabi na lang akong nananaginip na sinasakal ako ng manika, pero pagising ko, andun pa rin ito, katabi ni Janela. Isang gabi habang natutulog ang lahat, nagulat kami nang may marinig kaming mga ingay. Nakita namin na sinasakal sa liig si Janela ng kanyang manika. Halos naubusan na ito ng hininga at kulay violet na ang mukha. Sobrang nakakapanindig balahibo ang mga nasaksihan namin. Agad kaming nagtulong-tulong na alisin ang kamay nito sa liig ni Janela. Matapos noon ay biglang tumakas ang manika sa labas ng bintana. Hindi rin makapaniwala si Janela na nagkaroon ng sariling buhay ang kanyang manika, at siya ay pinagtangkaan pang patayin nito. Lumabas kami lahat para ito ay hanapin at pagtingin namin ay wala naman ito sa labas ng bahay. Makaraan ng ilang saglit may narinig kaming kalampag na nanggagaling sa drum na lagayan ng mga basura. Doon pala ito napunta nang tumakas ito mula sa bintana. Tinangkapan itong tumakas, subalit masyadong madulas ang gilid ng drum kaya hindi ito makaalis. Agad namin itong sinindihan kasama ng mga basura. Habang nasusunog, may narinig kaming maliit na boses na tila nagmumula sa manika. Sabay sabi ni Janela, simula ngayon, hindi na ako bibili o tatanggap ng anumang manika, lalo't hindi ko alam ang pinagmulan nito. Hindi talaga namin malilimutan ang nakakatakot na pangyayaring iyon.